everyone. Hello, good evening. Good evening, good evening, good evening. It's already, sorry po, naging late tayo ngayon kasi nagka-problema ang aking software. Hindi ko alam kung bakit. Ayan, no? But can you hear me? Ayan, teka lang po. I-check ko lang yung aking audio kung naririnig ba ako ng taong bayan. Ayan. Hello po. Good evening. Oh, ayan. Nakita ko na. Hello, good evening everyone. Welcome to our live. Ayan, no? Maligayang pagdating po sa ating live. I'm very happy to see you again. Sana po ay pumarito kayo. Join our free session. Ayan. Hello everyone. Welcome again. So, mayroong mga FB page natin dyan. Welcome po. Good evening everyone. Good evening. I'm so happy to be back again. Ayan. Sa mga nanonood sa private group, welcome to our live. Magsi-rito na kayo. Magsi-parito na kayo. Ayan. Pinamiss kong mag-lecture sa totoo lang. Namiss kong mag-lecture. Nakakamiss pala mag-lecture, ano? Ayan ha. Thank you very much po for watching our live. Magandang gabi. Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, magandang gabi. Comment down kung saan nakarating ang ating lecture ngayong gabi. Ayan. Sa mga nagtatanong po, anong oras ka po ba, sir, nagle-lecture? 8:30 po ng gabi. Every Wednesday, Friday, and Saturday lamang po. Ayan. So, magsiparito na kayo. Tag your friends. Mention your friends, mention your classmates, your enemies. Kidding aside. Ayan. Uy, magsiparito kayo. Kasi gusto mong pumasa. Bakit yung mga nagsiparito, mga nakapasa na? Saan yung iba? Ayan ha. Kayo ha. Hali kayo rito. Ayan. Hello, good evening everyone. Kumusta naman ang inyong weekdays at weekends? Pagod ba kayo sa trabaho? Oh, naging 11 na yung ating viewers. Hello again, once again, hello, good evening, good evening, good evening. Nawa, i-mention nyo dyan ang inyong mga friends. Ayan! Kumusta everyone? Saang lupalop kaya ng Pilipinas nakarating ang ating live ngayon? Hello. Oy, ang galing. Please do not forget to follow our FB page, Lighthouse Learning Camp, and sa atin ding YouTube, Lighthouse Learning Camp. Um, After this live, mawawala ito dito sa Facebook. So, sa mga hindi makaabot, punta na lang kayo ng YouTube. Doon nyo na lang panonoorin. Kasi, mawawala din kasi after 30 days. So, sayang naman, ida-download ka na lang. Tsaka, i-upload ko sa YouTube para doon kayo manood. So, meron tayong mga reviewees na may trabaho pa, so wala silang time manood ngayon. So, pinapanood nila sa ibang araw, yung may free time sila. And it's always available on our YouTube. Ayan. Sa mga nasa private group, magandang gabi. Kumusta kayo? Ayan. And for those who want to join sa ating private group, meron po kami. Just message my account for JR Sanyal Francisco. Ayan po. So, kumusta ang mga madlang people? Hello, everyone. Maayong gabi kaninyong tanan. Kumusta mo? I hope okay ra mo. I hope okay lang kayo. So, kumuha na ng lapis at papel at ballpen. Saan man kayo ngayon? Ayan, si Sir Fern muna ang inyong kasama. Dahil gusto ninyong maging LPT ngayong December. So, pag sumikapan ninyo, magsunog ng kilay.
Kasi wala hong tsamba sa pagiging licensed professional teacher. Ngayon, kung tatamad-tamad ka, wag kang mag-expect na sa darating na December, makikita mo yung pangalan mo. So, gusto mong makita yung pangalan mo sa official list of passers, ngayon pa lang, kumuha ka na ng inyong lecture notes, manood sa live, drills ko at live ko, and I assure you, papasa ka. Ayan. Nakikita ninyo yung tatlong letra na yan? Idudugtong na yan sa pangalan ninyo ngayong December. Ay, we will manifest it. Okay? Once again, good evening, maayong gabi, buenas noches a todos. Saan mang lupalop ng Pilipinas nakarating ang ating live, welcome to Lighthouse Learning Camp online review. Ayan. This is professional education and general education. Okay. So, let's start para makarami tayo. Again, for those who want to join para sa ating private group, mag-message lamang po kayo sa aking account, FernJR Saniel Francisco. Ayan. Sa mga nasa private group ngayon, magandang gabi campers. Welcome. Let's start with number 1. Oh, ayan pala ang ating package inclusion. So, makikita ninyo, sa private group, meron tayong PDF files, diagnostics, and mock test. So, every month, meron tayong kinakandak na mock test. 150 items, general education, professional education, at ang ating major na English. So, naka-promo tayo ngayon. Ayan, basahin nyo na lang sa ating flyers. Alright, let's start with question number 1. What is RA 10912? Again, what is RA 10912? Is it CPD law or K-12 law? Sige nga, gusto kong makita ang inyong mga komento. Gusto kong makita ang inyong mga sagot. Uy, nagsirami yung ating mga followers. Maraming salamat po sa ating mga new followers. I love you all. Thank you very much. Ayan. What's your answer? Comment down or write down your answers kung saan man kayo ngayon. Ayan. The answer is very good. It's CPD law. Again, RA 10912 is CPD law. Ano ba itong CPD law? That's the Continuing Professional Development. Yaan yung batas kung saan sinisiguradong competent ang mga professional. Ngayon, teachers lang ba ang mayroong CPD? Hindi po. Lahat po ng profesyon mayroong CPD. Kinakailangan ng 15 units para sa first na pag-renew ng inyong license. So, first renew ninyo, wala pang CPD. Sa second renewal, meron na. Pero, meron ngayong pinapanukala na gawing 5 years ang license natin. And that's very good, no? That's very good. Sana nga ay mapasa. At sana din ay pwedeng tanggalin na lang yung CPD. Napakagastos niya. Okay. Now, what is our K-12 law? Ano ba ang batas ng K-12? Sige nga. Yeah, CPD law. That's correct. Oh, ang galing ni Sir Frederick, ni Sir Miguelito, ni Sir Giancarlo. Ang galing. Alright. Okay. K-12 law is 10533. That's Enhanced Basic Education Act of 2013. Very good. Ang galing. Next, what is RA 7722? Again, what is RA 7722? A. TESDA law. B. CHED law. Okay, wala tayong choices. Dalawa lang. Ano kaya ang sagot? RA 7722. TESDA law. CHED law. Okay. Comment down your answers. Uy, in fairness, yung ating mga participants ngayon ay nag-join. Ayan. Ma'am Crizal Claire Kabuska, 10533. Okay, that's K-12. Ang galing. Okay, Sir Miguelito, tama kaya ang iyong sagot? Aba, very good, Sir Miguelito. That's correct. It's 7722. Ngayon, anong batas ang TESDA law? Sige nga, bago ko i-reveal, anong batas ang TESDA law? Sa mga nag-message po, magre-reply po kami pagkatapos ng ating session ngayon. Ayan ha, antay-antay lang po muna tayo. Anong batas ang test? Ano ba ang batas ng TESDA law? Sige nga,
Wow, Sir Giancarlo. Aba, LPT na ang mga to. Uy, magsibalik kayo sa akin ha pag naging top notcher kayo. Sabi niya, sir, top notcher ako. Joke lang po. Ayan. The answer is yes, that's 7796. Ulitin natin. That's 7796. Okay, 7722. Very good. That's Chedlo. 7796. TESDA Law. RA 10912. CPD Law. RA 10533. K to 12 Law. That's correct. Alright, next. What is RA 9155? A. DepEd. Oh, sorry. Kulang ng E. Hindi ko siya na-edit. That's DepEd Law or kindergarten law. Hala, na-edit ko na ito hindi ko pala na-save. Anyway, the first option is DepEd law yan. Kulang lang ng E. Sorry po everyone. Okay. Ano ba yung RA 9155? Is it DepEd law or kindergarten law? Kulang din. Oh my God, ano ba to? Naging kulang. Ba't kulang, sir? Anyari sa'yo? Kulang ng R, tsaka kulang sa keyboard ko yata ito. Anyway. Okay, that is very good. It's DepEd law. Very good. Ang galing ni Sir Miguelito. RA 9155 is DepEd law. Ang kindergarten naman ay RA 10157. Again, RA 10157, that's kindergarten law. Ulitin natin, 10912. Ano yung 10912? CPD 10533. K to 12, 10157. Kindergarten 7796. Ano yung 7796? TESDA 7722. CHED 9155. DepEd. Very good. Hi, Sir Kriston Gumban. Yeah, LPT na ito. Thank you very much, sir, for still watching our live. Okay, next. What is RA 7796? Ayan, paulit-ulit na lang. Ayan. Ano daw ang RA 7796? Sige nga. Oh, hi, Dina Dalanon Francisco. Oy, hi, kaparinte. Ayan, no? Welcome, welcome, welcome again. Ano kaya ang RA 7796? Okay, that is TESDA law. Very good. Yung DepEd natin, DepEd law is RA 9155. Alright. Next, what is RA 10931? A. Free tertiary law. B. Kindergarten. Aba, ang galing. Ang gagaling ninyo Ayan. Sa mga nag-message po sa atin, we will reply you pagkatapos po ng ating live. Ayan ha. Please don't forget to follow our page. Sana po suportahan ninyo ang ating page nang marami pa tayong matulungan. Ayan. Uy, thank you very much. Oh my God, nakakaano naman. Sa mga gustong mag-join sa ating private group, message nyo lamang po ang aking account, Fern JR Sanyal Francisco. Ayan. Wow, ang galing. Okay, sige nga, ano ang sagot ng RA 10931? That is, okay, free tertiary law. Again, that's the universal access to quality tertiary education. If hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, okay? Okay. RA 10931, that's free tertiary law. Yaan yung batas kung saan naging free ang ating tuition fee. Ngayon, meron akong naririnig, sir, sabi wala nang babayaran. Kasi meron ng free education. Alalahanin ho natin, ang access lamang po ng free tertiary law ay ang tuition fees. Kaya kung makikita ninyo, may ibang state universities and colleges na nagbabayad pa rin ng miscellaneous fee. Kasi ang cover lamang po ay ang ating mga tuition fees. Ayan. Ang galing ni Ma'am Crizel. Yes, that's correct. It's, pre-tertiary law. Ano nga ulit ang kindergarten? That's 10157. Very good. Ang galing ng taong bayan ngayon. Next. Okay, 7796. That's TESDA law. Bumalik na siya. Okay. Now, who is known as the faith healer? Sino daw yung mga tinatawag na faith healer? Ayan. Okay, for our private group po, we have registration po. Ayan. Sino rin yung tinaguriang faith healer? Yung mga Dr. Quack. Ayan.
Meron pa ba ngayon yan? Yung mga faith healer natin? Maraming salamat sa mga nag-share ng ating live. Ayan. Who is known as faith healer? That's during pre-colonial. Sige nga, is it umaluhukan or babaylan? What is your answer? O what are your answers? Okay. Sa mga gustong sumali ng ating private group, mag-message lamang po kayo sa ating live. Okay. Sir Sir Idel, sir ba ito? Sorry. Ma'am Idel, babaylan? Question mark? Not sure? Okay, the answer is very good. Baby Lan, Charez. That's babaylan. The faith healers are the babaylan. Ano ba yung umaluhukan? What is umaluhukan? That's the town crier or the public announcer during the pre-colonial. Very good. Again, the umaluhukan is the public announcer. Ano naman yung buthuan? Ano naman yung buthuan? Sige nga. Ano naman yung buthuan? Kung ang babaylan ay faith healer, ang umaluhukan ay public announcer, ano naman ang buthuan? Sige nga. Comment down your answers. Gusto kong makita ang mga sagot ng people. But thank you so much po sa mga nag-share ng ating live na may marami pa kayong friends na maaakay papunta rito. At sabay-sabay nating tahakin ang lesensya ninyo. Very good. That's cool. Ang unang paaralan. Ang buthuan ay unang paaralan sa panahon ng pre-colonial. Alright, ang galing. Now, who is known for his photographic memory? Sino yung tinaguri ang may memorya photographica? Is it Jose Maria Panganiban or Lope K. Santos? I don't know, sir. Okay, hindi ko din alam. Again, who is known for his photographic memory? Ito si Ma'am Idal, ha? Sige nga. Sino ang tinaguri ang may memorya photographica? Alright. What is your answer? That is very good. It's Jose Maria Panganiban. Again, for photographic memory, that is Jose Maria Panganiban. Ano yung kanyang pen name? That is Joe Mapa. Again, iba yung Jose Maria Season, ha? That's the founder of CPP and PANDF. Okay. Siya yung isa sa nagtatag ng Communist Party of the Philippines. Iba din ito si Jose Maria Panganiban. Siya ay known for his photographic memory. Okay, sino ba si Lope K. Santos? Okay, si Lope K. Santos ay lumabas noong September 2025 licensure exam. Hindi ako makakalimot kasi number 2 ito. Ayan, tuwang-tuwa ako. Kasi, ay, alam ko to. Okay, siya ay ama ng Bararilang Filipino. Again, si Lope K. Santos ay ama ng Bararilang Filipino. Okay. Next. Which of the artwork of Fernando Amorsolo? Saan daw dito ang artwork? Kulangan na naman. Which is the artwork of Fernando Amorsolo? Is it Virgenes Cristina or Dalagang Bukid? Saan dito ang artwork ni Fernando Amorsolo? Is it Virgenes Cristina or Dalagang Bukid? Ayan. Saan dyan ang kanyang gawa? Sir, gawang Espanya. Made in China. Okay. What is your answer? Ba, galing ni ma'am. Sorry. Sir pala ito. Ma'am, ano ba ito? Juday Puentes. Okay, very good. That is Dalagang Bukid. Ang gawa ni Fernando Amorsolo ay Dalagang Bukid. Ngayon, sino ang may gawa ng Virgenes Cristina? Sino ang may gawa sa Virgenes Cristina? Wow, that's correct, Ma'am Wilma, Ma'am Roseline. Ayan. Sino ang
painter? Sino ang gumawa ng Verines Christiana? That is Felix Resurrection Hidalgo. Again, ang may gawa ng Verines Christiana ay si Felix Resurrection Hidalgo. Okay, next. Who are the first aboriginal settlers or who are the aboriginal settlers in the Philippines? Is it the Aita or the Malay? Again, is it the Aita or the Malay? Sa mga gustong sumali sa ating private group, mag-message lamang po kayo sa aking account, Fern JR Sanyel Francisco. Ayan po. Maraming salamat. Please don't forget to follow our live and our Facebook page, Lighthouse Learning Camp. Ayan, and share it to your friends. Sige. Uy. The correct answer is very good. It's the Aita. The first who settled here in the Philippines are the Aitas. Okay, pag walang Aita sa actual board exam, ano ang isasagot? Negritos. Again, pag walang Aita, Negritos. Now, para hindi niyo makalimutan, ano nga ang mnemonics dito? That's, just say, aim. Ano yung i-aim natin ngayong December? Your license, ang pagiging LPT mo. Okay, aim. A for Aita, I for Indones, and M for Malays. Okay, again, A for Aitas, I for Indones, and M for Malays. That's correct. That's for the aboriginal settlers in the Philippines. Next, who is known as the brain of revolution? Sino daw ang tinaguriang utak ng himagsikan? Sige nga. Is it Apolinario Mabini or Andres Bonifacio? Ayan, sa mga nag-message po sa atin sa account, sa page na ito, magre-reply po kami maya-maya lamang pagkatapos ng ating lecture. Maraming salamat sa mga nag-like at nag-follow ng ating live at maraming salamat din sa nag-share nito. Thank you very much po. Let's see kung tama ba ang mga sagot ng taong bayan. Very good. It's Apolinario Mabini. Again, the brain of revolution is Apolinario Mabini. Para hindi niyo makalimutan, sabihin niyo lang BREM. Again, BREM. B-R-E-M. Brains of Revolution Mabini. Now, si Emilio Jacinto, saan siya kilala? Okay, the brain of the Katipunan. Okay. BKJ. Say it again. BKJ. Brain of Katipunan, Jacinto. Ayan. Next, what is the largest desert in the world? Largest desert in the world. Is it Sahara Desert or Antarctica? Sige. Ano pinagkaiba ng desert at desert? Sige nga, saan doon ang stresses? Ayan na si Sir. Punta na naman tayo ng nito, stylistics. Desert and dessert. Pag sinasabi nating desert, desierto. Pag dessert, panghimagas. Ayan, that's correct. Bakit Chinese itong pangalan ni Ma'am Idel? Shinshi. Okay. Tama kaya si Sir Joshua? Okay, very good, Sir Joshua. That's Antarctica. Again, the largest desert in the world is Antarctica. Ngayon, ano ba si Sahara Desert? Okay, the largest and hottest desert. Again, largest and hottest desert. Ayan. Hindi desert ha, kasi panghimagas yun. Ayan. Tama po ang taong bayan. Very good. Next. In the story Hamlet, what does Ophelia symbolize? Okay. Sa story na Hamlet na sinulat ni William Shakespeare, ano ba yung sinisimbolize ni Ophelia? Is it a brave woman, a successful woman, or woman's oppression? Sige nga. In the story Hamlet, what does Ophelia symbolize? A brave woman, a successful woman, women's oppression. Sige nga. Kanta-kanta kayo ng ng Fate of Ophelia. Di ba kinakanta-kanta ninyo yung Ophelia? Okay. Nirewrite lamang po ni Taylor yung yung life ni
ni Ophelia doon. Pero sa story ni William Shakespeare, i-correct ko lang. Please feel free to correct me if there were wrong spellings out there. Ayan no. Kasi itong laptop ko nagkaano na naman siya, sa Bisaya pa nagkinabuang, ambot na unsa ni. Anyway. All right. That is correct. It's women's oppression. Okay. Ang symbolism po ni Ophelia ay isang babaeng walang karapatan. Yan. Because this story happens in the medieval era, kung saan yung mga kababaihan walang karapatan. Ayan, no? Sa civil man, sa political man, lalaki lamang po yung may karapatan doon. Ayan. Kung makikita ninyo, kailan ba nabuhay si William Shakespeare? Is it in Victorian or Elizabethan era? Sige nga. Oh, English major. Okay. So, Ophelia, she symbolized innocent, being a submissive woman, and about women oppression. Yan, walang karapatan ang mga kababaihan. So, yan ang sinisimbolize ng ni Ophelia na until ngayon, pinaglalaban pa rin yan ng mga kababaihan because there were still women across the world na hindi pa ganon ka-empower. Ayan. Yon. So, laban kababaihan. Okay, next. Who is known as the Indian Shakespeare? A. Matsubachu, Rabindranath Tagore. Ano bang nangyari dito? Bakit inedit ko na ito Or Kalidasa. Again, very good, Ma'am Julian. Okay, who is known as the Indian Shakespeare? Is it Rabindranath Tagore, Matsubachu, or Kalidasa? Sige nga. Comment down your answers. Thank you very much, everyone. Sino to? Oh. Okay, that is Kalidasa. Sino ba si Matsubachu? Okay, Matsubachu is a Japanese poet developing and popularizing haiku. Si Rabindranath Tagore naman ay isang Nobel Prize awardee in 1913. Again, Rabindranath Tagore was awarded Nobel Prize Award in 1913. Matsubachu is the one who developed and popularized haiku. And the Indian Shakespeare is Kalidasa. Next. Okay, balik na siya. Ang teorya ng wika ang nagmula sa masidhing damdamin. Again, ano ang teorya ng wika na nagmula sa masidhing damdamin? Is it Yoheho, Dingdong, or Pupu? Sige nga, ano ang teorya ng wika ang nagmula sa masidhing damdamin? Is it Yoheho, Dingdong, Pupu? Dingdong, hindi yung pagkain ha? Kayo talaga. Ayan. Thank you very much sa mga nag-join ng ating live. What is your answer? Pupu! Pupu! Ayan, pupu! Sagot ng taong bayan, pupu! Tingnan natin kung pupu ba. Pupu! Ayan. Pupu! Ayan. Uy, ang galing. Aba, ang galing ng people of the world. Ay, may sumagot ng dingdong. Yung sumagot ng dingdong, naway ma-meet mo na si Dingdong Dantes. Okay, the answer is very good. It's pupu. Again, ang teorya na nagmula sa masidhing damdamin, ito ay pupu. Ano ba si Yoheho? Nagmula naman ito sa puwersang pisikal. Ulitin ko, ang Yoheho nagmula sa puwersang pisikal. Ang dingdong nagmula sa tunog na gawa ng tao. Again, nagmula sa tunog na gawa ng tao. Ayan, Sir Riti Curulio Jr.
Don't worry, magre-reply po kami pagkatapos ng ating live. Again, lahat po nang nag-send ng kanilang mga messages, magre-reply po kami pagkatapos ng live na ito. Ayan. Chill lamang po kayo dyan. Sagot-sagot lamang po. Again, uulitin ko. Pag sinasabi nating teorya ng wika na nagmula sa masidhing damdamin, pupu. Nagmula sa puwersang pisikal, yuheho. Ito ay nagmula sa tunog ng tao. O gawa sa tunog, again, nagmula sa tunog na gawa ng tao. That is ding-dong. Okay, walang ano nga. Sige, ulitin natin. Ito ay nagmula sa masidhing damdamin. Masidhing damdamin. Pupu. Puwersang pisikal. Yuheho. Tunog na gawa ng tao. Ding-dong. Very good. Alright. Next. Who is known as the father of Tagalog poetry? A. Francisco Baltazar, Juan Crisostomo Soto, Pedro Bocanig. Sige nga. Who is known as the father of Tagalog poetry? Francisco Baltazar, Juan Crisostomo Soto, Pedro Bocanig. Ano ang sagot? Sige, sagot taong bayan. Ayan, sagot campers. Sa mga gustong mag-join ng ating private group, mag-message lamang po kayo sa aking account, Fern JR Sanyal Francisco. Ayan pa. Magre-reply po ako pagkatapos ng ating live. Please don't forget to follow our page, Lighthouse Learning Camp, at sa ating YouTube, Lighthouse Learning Camp pa rin yung pangalan. O, hindi ko napapahirapan anong iba-ibang pangalan. Yan, same name lang para madaling makita. Baltazar, Bocanig, may sumagot ng Bocanig, may Baltazar, pero mas nakararami pa rin ang Baltazar. Ayan, Bocanig, may sumagot ng Bocanig. Bakit kaya Bocanig? Okay. Ikaw na sumagot ng Crisostomo Soto. Ipupukpuk kita sa ano, Chares. Kurutin mo nga yung sarili mo, bakit Crisostomo Soto ang sinagot ko? O, ikaw naman na sumagot ng Pedro Bocanig. Sige, butang takas bukag. What is your answer? Okay, it's Francisco Baltazar. Siya po ang tinagurian ng ama ng... Okay, ano siyang ama? Ama ng mama mo? Okay, the father of Tagalog poetry. Very good. Sino ba si Juan Crisostomo Soto? Sir, ano po siya, sir? Kapamilya ni Vicente Soto. Or ni Vico Soto. Kayo talaga, ha? Okay. Pedro Bocanig is the father of Ilocano literature. Ano yung tawag sa Ilocano literature? That is Bocanegan. Si Crisostomo Soto naman ay father of Pampango literature. Again, father of Pampango literature, Juan Crisostomo Soto. Father of Ilocano literature, Pedro Bocanig. Ayan. Ang galing ni Ma'am Juday. Okay. Sige, ulitin natin. Ayan. Father of Tagalog poetry, Francisco Baltazar. Father of Pampango literature,